Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na kontrolin ni Xian Yuhun ang mga yelo sa itaas ng kuweba at gawing mga korteng espada gamit ang kanyang Void Capture, ay mabilis na inatake niya ang lahat ng mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na nasa lugar. Sa nakita ng pagkakapaslang naman ng lahat ni Byakuya Ryu, ay nakaramdam naman ito ng labis na pagkatakot. Nang bigla na lamang na nagtungo ang ating bida sa kanyang harapan, at ginamit ang kanyang Void Capture Technique, upang magawang mapalapit si Byakuya Ryu at bigyan ng malakas na sampal. Ngunit habang ginagawa naman ito ng ating bida, ay hindi naman tumigil ang master sa ginagawa nitong paghingi ng tawad kay Xian Yuhun. Hindi naman makapaniwala ang dalawa nitong kasama na mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at walang kahit na anong magawa sa mga nangyayari kung hindi ang manood na lamang. Nang bigla naman na muling ginamit ng ating bida ang kanyang Void Capture upang kontrolin ang sandata nito. Kaya naman matapos ay ipinang-atake niya ito sa kanya habang humihingi ng tulong si Byakuya Ryu sa kanyang mga kasama, ngunit hindi na siya natulungan pa ng mga ito dahil sa matagumpay nang napaslang siya ni Xian Yuhun, at nang matapos na gawin ito ay agad naman siyang inihagis ng ating bida sa di kalayuan. Nang bigla naman na napansin nito na mayroon pang natitira sa paligid, kaya naman nang lingunin niya ang dalawa, ay nakaramdam naman ng labis na pagkatakot ang mga ito dahil sa nakakatakot na presensyang ipinalalabas ni Xian Yuhun, at hindi nila mapigilan na mapasabi sa kanilang mga sarili, na ang pinuno ng demonic cult na si Xian Yuhun, ay totoong isang nakakatakot na halimaw. Matapos ay nagpatuloy naman si Xian Yuhun sa kanyang ginagawang pagsalakay ng mga espadang gawa sa yelo, upang ang lahat ay tumakbo ng mabilis at sumigaw habang humihingi ng tulong. Dahil sa mga pag-atake ng mga espadang yelo sa paligid, ay pilit naman na sinasalag ito ng isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at galit na tinatawag ang isa nitong kasama na kung bakit ito lumalayo, at agad napuntahan ang napinsalang Massacre Blade Sect Leader, ngunit laking gulat niya nang biglaan na lamang itong tinamaan sa kanyang ulo ng mga pag-atake. Sa nangyari ay naiinis na napapasabi ito sa kanyang sarili na halos 30 sa kanila ang nagawa ng mapaslang, at kung hindi sila maalam patungkol sa paggamit ng Ice Swords, ay kanina pa sana ay wala na sila. Nang may napansin naman siyang kakaiba, dahil kahit nakitang-kita kung gaano itong nagagalit dahil sa ibinigay na utos ng kanyang kasamahan sa dati nilang pinuno sa demonic cult, ang Supreme Heavenly Demon na si Xian Yinji, ay hindi pa din ito ginagamit ang kanyang malakas na atake na Heavenly Flash. Sa kabilang banda naman ay habang patuloy sa pagsalag ang isa pang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay naiinis din itong napapasabi na sa ganitong kalagayan nila, ay tiyak na ang kanilang katapusan, matapos ay napapikit na lamang ito dahil sa alam niya na tatamaan siya ng paparating na pag-atake. Nang bigla naman itong napadilat at nagtataka dahil sa buhay pa siya, dahil inaasahan niya na magagawang matanggalan siya ng kanyang ulo sa pag-ataking papalapit sa kanya kanina, kaya naman ay bakit buhay pa siya. Nang napansin naman niya na walang kahit na anong bakas mula sa itaas ng kuweba at sa mga pader, at napasabi na mukhang ginagamit ng halimaw na ito ang Ice Swords para sa kanyang Chi Sword Control, upang hindi magawang maapektuhan ang kuweba na ito sa mga impact ng kanyang mga pag-atake. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuhun ay binabalaan siya ng nanomachine na ang kuwebang ito ay nasa hindi na magandang kondisyon, at malaki ang tiyansa na mawasak ang buong lugar na ito. Dahil dito ay napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na sa hindi kalayuan sa bandang silangan ng lugar na ito ay isang lawa, at kung ang kuwebang ito ay magigiba, ay ang kanyang mga Six Swords Troop at maging ang kanyang lolo ay mamamatay. Nang bigla naman itong napatigil sa kanyang pag-iisip dahil sa malakas na tunog na nagmula sa kanyang likudan, at napatanong kung sinusubukan ba ng isang iyon na pagguhuan ng kuwebang ito. Nang bigla naman na nagsalita ang system at sinabi na ang pader ay nagawang atakihin, at ang tiyansa ng pagguho ng lugar ay mas tumaas pa. Dahil dito ay agad naman niyang inutusan ng nanomachine na i-activate ang kanyang focus target mode, na agad naman itong sinunod. Ngunit bigla naman na sumugod ang isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect kasama ng iba pa, at sinasabi na madali na lamang para sa kanila ang magawang mapahinto ang pag-atake nito dahil sa alam nila kung saan siya aatake. Kaya naman ay pipigilan nila si Xian Yuhun sa pamamagitan ng pagwasak ng mga pader sa lugar.
Habang papasugod ay galit nitong sinabi na kahit pa siya ay ang kilalang demon god, ay magagawa pa din nilang labanan siya kahit na papaano. Nang naghanda naman ang ating bida sa kanyang gagawing pag-atake, ay gulat naman na napapatanong ang papasugod na master kung ang ginawa ba nito ay ang formless sword, matapos ay sa isang pagkilos ni Xian Yuhun ay ang lahat ay nagkapira-piraso dahil sa mga tumamang pag-atake sa kanila. Sa kabilang banda naman ay malakas na sinasabi ng isa pang master na kung ito ay ang kanilang magiging libingan, ay kung ganon ay isasama nila ang ating bida patungo sa impyerno, ngunit bago pa niya magawa ang atakihin ang pader ay mabilis naman siyang hinati sa dalawa ni Xian Yuhun, at matagumpay na napaslang. Matapos ay sinabihan ito ng ating bida na ngayon ay maaari na niyang sabihin ang mga sinasabi nito sa impyerno nang hindi siya kasama, nang bigla naman na mabilis na umatake ang Massacre Blade Master, at matagumpay na nakapagbigay ng malakas na pagkakapinsala sa pader, upang tuluyan ng damaloy ang tubig mula sa malaking lawa, at mapahinto ang ating bida. Masayang napasabi naman ng isang master na ngayon ay ito na ang kanyang katapusan, at sabay silang dalawa na malulunod sa lugar na ito ng magkasama. Ipagpapatuloy pa sana nito ang kanyang mga kaiabangan nang bigla naman siyang binagsakan ng malaking bato sa kanyang ulo, at di kalaunan ay nagawang mapisa na parang isang kuto, nang bigla naman na sinabihan ng system ang ating bida at sinabi na naabot na ng kuwebang ito ang kanyang limitasyon, at hindi na din magtatagal ay guguho na ang buong lugar na ito. Pero bago yan, ay nais ko muna kayong ipakilala sa isang investment site na kung saan ay kikita ka ng passive income sa loob ng 60 araw. Sa halagang 300 ay maaari ka nang magkaroon ng passive income na 126, at ito ay sa loob ng 2 buwan, araw-araw, safe, legit, kayang ito at subok na subok ko na mismo, paldo garantisado, kaya naman kesa ipang scatter mo yan bakit hindi mo na lang i-invest? Sure 10 times pa ang panalo, kaya naman kung interesado ka ay ilalagay ko na lang sa description at comment section ng link. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang sandali matapos ng naganap na pakikipaglaban ng ating bida, ay agad naman na nagtungo sa kanya ang mga kasama nito at tinatanong siya na kung ayos lamang ba ito, ngunit namangha naman sila sa kanilang nakita, dahil sa nagawang maipagyelo ng ating bida ang malaking parte ng itaas ng kuweba. Matapos ay sinabihan naman sila ni Xian Yuhun na huwag silang lalapit sa kanya dahil sa malapit ng gumuho ang kuwebang ito. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng malakas na pagyanig sa buong lugar, kaya naman ay inutusan ng ating bida si Heobong at sinabi na mayroong matandang lalaki sa di kalayuan, at iyon ang dating Supreme Demon, kaya naman ay magmadali silang ilabas ito kasama nila. Nag-aalala naman na napapatanong si Moon Gyu kung papaano naman siya, masaya naman siyang sinagot ng ating bida at sinabi na magagawa naman niyang makalabas sa lugar na ito kasama ng Essence Core kapag nagawa na nilang makalabas. Ngunit sa ngayon ay hindi pa niya magagawang makalabas hanggat nandito pa din sila. Sa nangyari ay napasabi naman dito si Heobong na tama ang kanilang Demon Lord dahil sa magiging sagabal lamang sila kung mananatili pa din sila sa lugar na ito, kaya naman ay sinabihan nito ang lahat na narinig naman nila ang sinabi ng kanilang Demon Lord, kaya naman ay kailangan na nilang umalis sa lugar na ito hanggat maari, na sinang-ayunan naman ng lahat. Bago umalis ay nag-aalala naman na napasabi si Moon Gyu sa ating bida na kailangan niyang makabalik kaagad ng ligtas, napakyut naman nitong sinang-ayunan. Matapos na makaalis ng mga kasamahan niya ay napasabi ito sa kanyang isip, na ngayon ay wala nang kung ano ang kailangan niyang alalahanin, kaya naman matapos na pagmasdan ang paligid, ay tinanong nito ang nanomachine kung nagagawa ba nitong maramdaman ang pressure ng tubig sa malapit, at kung ganun nga ay gaano katagal sa tingin niya na magagawa nitong pigilan ito gamit ang ganito kakapal na yelo. Sinabihan naman siya ng system na 15 minuto ang kanyang natitirang limit, kaya naman ay ang suhestyon nito ay kailangan niyang makalabas bago pa mawasak ang mga pader sa paligid. Kaya naman dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na sapat na ang oras na iyon para sa kanya, dahil tanging 10 minuto lamang ang kakailanganin niya bago umalis. Matapos na makarating sa di kalayuan, ay napasabi naman si Xian Yuhun na mukhang sa ilalim ng butas na ito naroroon ang hinahanap niya na Essence Core, kaya naman ay sa tingin niya ay kailangan na niyang makita ito, ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa biglaang paglabas ng malakas na nilalang mula sa ibaba. Nang makita naman ito ng ating bida, ay nagsalita naman ito at sinabi na base sa mapatla nitong muka, sa matatalim na mga pagtitig, ay nakakasigurado ito,
na siya na nga ang tinatawag nila na Demon God. Ang Massacre Blade sect leader na si Sangdal, ang natatanging nag-iisa sa mga 6 high-rankang sects na pinapayagan na samahan ng Blade Master ng Supreme Saber of Six Martial Arts sect sa kanyang tabi dahil sa kanyang labis na katapatan, subalit, nagtataglay siya ng matinding sekreto na pilit niyang itinatago mula sa kanilang Blade Master, at ito ay ang kanyang ambisyon na magawang malagpasan ang kanilang Master. Nagawa niyang makita ang Dragon Turtle na sinusubukan na makatakas sa lugar, at kitang-kita niya na ang halimaw na iyon ay malapit ng mamatay, kaya naman sa isip nito ay napapasabi siya na ang Demon God ay hindi na isang tao, kaya naman ay kung magkakaroon siya ng ganitong klase ng kapangyarihan ay magagawa niyang tapatan ito. Dahil sa kapangyarihan ng Demon God na si Qian Yuwun, ay nakaramdam ito ng labis na inggit at pagkaganid. Kaya naman ay napatanong naman ang kasama nito na kung ano ang sinasabi niya sa kanya. At kung bakit hindi na nila dapat na ilagay ang essence core na ito sa kanilang lagayan. Sinagot naman siya ng Massacre Blade sect leader ng Supreme Saber of Six Martial Arts sect na hindi na nila magagawang makalabas sa lugar na ito ng madali dahil sa ang mga puwersa ng Northern Sea Ice Palace, ng mga Merem Alliance, maging ang demonic cult ay nasa lugar na ito na ngayon, na nagtataka naman na napatanong ang kasama nito at sinabi niya na ang utos ng kanilang Blade Master ay dapat na magawa nilang makuha ang Essence Core anuman ang mangyari. Kaya naman ang magawa nitong makaharap ang Essence Core ng Dragon's Turtle, ay ang kanyang lihim na ambisyon ay lumabas na lamang bigla. Kaya naman ay masayang tinanong nito ang kanyang kasama na kung hindi ba mas magiging maganda para sa kanila kung ikukonsumo na lamang niya ito, kesa naman sa hayaan na lamang na nakawin ito sa kanila ng mga bastardo nilang mga kalaban. Masaya naman nitong tinawag ang ating bida, at sinabi na siya pala ang Demon God na kanina pa niya naririnig, at isang magandang pagkakataon ang pagdating nito dahil sa nais niyang masubukan ang nag-uumapaw niyang kapangyarihan. Masaya itong napapasabi sa kanyang sarili na kagaya nga ng kanyang naiisip, at mukhang tama ang kanyang naging desisyon, dahil sa nakakaramdam siya ng labis na internal energy sa kanyang buong katawan hindi gaya kanina, ang true chi ng lightning element sa kanyang central dantian, ay may lakas upang wasakin ang lahat ng kanyang mga nakikita. Ngunit sabi nito na mayroon lamang siyang hindi nagustuhan sa mga nangyari, at ito ay dahil sa tanging 20% lamang ng essence core na ito ang nagawa niyang makonsumo. Subalit kung naging mas gaaman pa siya at ikonsumo ang lahat ng iyon, ay nakakasigurado siya na magagawa siyang maluso nito hanggang sa kamatayan. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa mabilis na pagsugod sa kanya ni Qian Yuwun, kaya naman agad siyang napadepensa. Matapos ay masaya itong napasabi na labis siyang namamangha dahil sa ipinalabas lamang niya ang kanyang true energy at inisip na mayroon siyang hawak na sandata, at ngayon ay gaya ng kanyang nakikita ay nakabuo ito ng formless blade na gawa sa lightning chi. Sa nangyari ay napaisip naman dito si Qian Yuwun dahil sa totoong isa nga itong formless blade na gawa sa lightning chi. Ngunit nagtataka siya dahil sa nararamdaman pa din nito ang espiritu ng Dragon Turtle sa kanilang kinaroroonan, at mukhang hindi ito nagtagumpay na makonsumo ang kabuuan ng Essence Core, subalit napakalakas pa din nito. Kaya naman ay napapatanong siya na kung dahil ba sa ngayon lamang namatay ang halimaw na iyon kaya mas epektibo ito kumpara sa kanyang nakuhang Fire Kirin. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Bigla naman na tumawa ng malakas ang Massacre Blade sect leader at sinabi na mukhang nakikita na ng ating bida na nasa hindi siya magandang sitwasyon ngayon. Matapos ay tinanong nito si Qian Yuwun na kung alam ba nito ang nagdedesisyon sa mananalo patungkol sa duelo ng dalawang pantay na martial master. Sa nangyari ay hindi naman makatama dito ang ating bida, kaya naman ay masaya nitong sinagot ang kanyang tanong at sinabi na ito ay ang diferensya ng kanilang bilis. Matapos ay nagsagawa ito ng pag-atake at ito ay ang Lightning Chi Formless Blade, Supreme Saber Divine Martial Arts 5th Technique, Ultimate Delightful Murder Blade, ngunit mabilis naman na kumilos si Qian Yuwun at nagawang masalag ito. Sa nangyari ay nagtataka naman ang Massacre Blade leader dahil sa nagawa siyang masabayan ng ating bida pagdating sa kanyang bilis,
Dagdag pa niya na bukod doon ay sa papaanong alam din nito ang kanilang eksklusibong teknik, ang Supreme Saber Divine Martial Arts. Matapos naman ang sunod-sunod na pag-atake sa pagitan ng dalawa, ay mabilis naman na napalayo ang mga ito sa isa't isa. Dahil dito ay napasabi naman sa kanyang isip si Qian Yuwon na mukhang hindi gumagana ang kanyang ginagawa, kaya naman ay kailangan na nitong gamitin ang kanyang sekretong teknik, matapos ay agad na din itong naghanda. Nang napaisip naman siya at napasabi na tanging dalawang teknik lamang ang maaaring magamit habang may hawak na dalawang sandata sa Supreme Saber Divine Martial Arts at sa Heavenly Demon Sword Art, ang isa dito ay magsasanhi ng malakas na shockwave na magreresulta sa pagyanig ng lugar, kaya naman ay kailangan niyang gamitin ang isa pa. Matapos ay agad nitong ipinalabas sa kanyang kanang kamay ang kanyang Black Flame Sword, at sa kaliwa naman ay ang kanyang Black Ice Blade. Sa nakitang iyon naman ng Massacre Blade Sect Leader ay masaya itong napasabi sa kanyang sarili na talagang kahanga-hanga ang ginawa nito. Dalawang magkaibang mga teknik sa iisang pagkilos, kaya naman habang papasugod si Qian Yuwon sa kanya, ay masaya itong napasabi na ngayon ay alam na nito ang kahinaan ng sabay na paggamit nito ng atake gamit ang dalawang sandata. Matapos ay mabilis niyang sinalubong ito, at nang matapos ay muli niya itong sinasalag gamit ang mabilis na pagkilos. Sa nakitang ito naman ni Qian Yuwon, ay nagtataka siya dahil sa nagagawa siyang masabayan nito, at matapos ng ilang sandaling pakikipagsabayan ng Massacre Blade Sect Leader, ay masaya nitong tinanong si Qian Yuwon na kung ang isang demon god ba ay ganito lamang kadaling mapawalang bisa. Dagdag pa nito na ang kanilang Blade Master ay natapos ng magawa ng paraan kung papaanong kokontrehin ang apat sa teknik ng Heavenly Demon Sword Art. Sa isip naman ni Qian Yuwon ay mukhang ginamit ng mga ito ang dating pinuno ng demonic cult, ang Supreme Heavenly Demon, subalit hindi nila magagawang matutunan ang sword art nang wala ang circulation technique. Kaya naman ay mukhang nakafocus lamang ang mga ito sa pagkontra. Dahil dito ay nagbigay naman ng malakas na pag-atake si Qian Yuwon, upang ikatalsek nilang dalawa. Kaya naman dahil dito ay napatawa naman ang Massacre Master at sinabi na sa tingin ba ng ating bida ay magagawa siyang matalo nito. Ngayon kung kailan alam niya kung papaanong kokontrehin ang lahat ng kanyang mga teknik, bukod doon ay ang kuweba na ito ay maya-maya lamang ay guguho na. Kaya naman ay wala na itong pagkakataon pa upang magamit ang kanyang ipinagmamalaking Heavenly Flash. Matapos ay mayabang nitong sinabi na magagawa din naman niyang makaligtas kahit na gawin pa iyon ni Qian Yuwon, ang Heavenly Flash sa katayuan niya ngayon na labis na mas malakas kumpara sa kanya, kaya naman ay tinawag nito si Qian Yuwon bilang ang Demon God, at nang sumugod ay masaya nitong sinabi na ito na ang kanyang magiging libingan. Tinanong naman siya ng ating bida na kung talaga ba na magagawa niyang makontra ang lahat ng kanyang mga pag-atake, dahil mukhang nagkakamali siya ng inaakala. Matapos ay nagtaka naman dito ang Massacre Blade Sect Leader dahil sa biglaan na lamang dumami ito, at gulat na napapatanong kung ang lahat ba ng mga ilusyon na ito ay gumagamit ng iba't ibang mga teknik. Dahil dito ay sinugod niya ang mga ito at tinatanong kung ano ang nais na gawin ni Qian Yuwon sa pagkakataong ito. At hindi dahil sa ganitong klase ang pinili niya upang atakihin siya ay magagawa na nitong manalo laban sa kanya. Nang bigla naman na umatake sa kanya ang huling ilusyon ng ating bida, at nagawang mapatigil. Dahil sa biglaang pagsugod ni Qian Yuwon, kaya naman ay napatanong siya na kung bakit napakabilis nito. Nang matapos ay nagtamo naman siya ng pagkapinsala gawa ng pagsugod ng ating bida, kaya naman ay agad siyang gumanti. Ngunit laking pagtataka niya dahil sa biglaan na lamang itong nawala. Kaya naman ay napasabi siya na mukhang mas mabagal siya kumpara sa isang iyon, at nasaan naman siya ngayon naroroon. Nang bigla na lamang na nagtungo ito sa kanyang likudan, na agad naman itong naramdaman upang makapagbigay dito ng pag-atake, na napawalang bisa naman ni Qian Yuwon. Sa nangyari ay napasabi naman ng Massacre Blade Leader na tanging ang Heavenly Demon Sword Art lamang ang mayroon ito. At ang tangi na lamang niyang gagawin ay ang magawang makontra ito gaya kanina, nang bigla naman na nagtamo ito ng mga pinsala sa kanyang katawan, upang mapatanong siya na kung ano ang nangyari ngayon lamang, dahil sa inakala niya ay nagawa na niyang mapawalang bisa ang mga ito. Matapos na magbigay muli ng madaming pag-atake si Qian Yuwon,
ay pilit naman niyang dinepensahan ito. Naiinis itong napapasabi sa kanyang sarili na ang ganitong mga pag-atake ay tanging posible lamang gamit ang Supreme Saber Divine Martial Arts, at mukhang ang bastardong Demon God na ito ay nagawang pagsamahin ang Supreme Saber Divine Martial Arts at ang Heavenly Demon Sword Art sa iisang teknik. Nang napasabi naman si Qian Yuwon na mukhang mas mabilis pa ang healing ability nito kumpara sa kung sinong nakapagkonsumo ng Essence Core ng Kirin, kaya naman sabi nito na bakit hindi nila subukan ang kanyang naiisip, matapos ay inatake nito ang isa nitong braso na matagumpay naman niyang nagawa, kaya naman ay masayang napasabi si Qian Yuwon na ngayon ay tanging isang braso na lamang ang natitira.